Ayan. So, good evening, good evening. Ayan, meron tayong ilan ba to? 5. Medyo okay lang kung konti, naka-record naman siya. And, wala. Ayan. Ayan, may mga pumapasok pa. Ayan. So, good evening. First, pakilala muna akong sa inyong lahat, sa mga pumasok na hindi pa ako kilala. I'm Rafael Ron Moreno. I'm the President and CEO of Roman Essence International Corporation, a distribution company who is founded by my mother since 1996. Then I joined the company year 2005. Then 2018, ako na yung naging President and CEO ng 2018 until ngayon, present, 2025. Ayan. And ako lahat na nag-handle ng operation of the company and pati yung family governance. Ako din yung nag-set up. Ayan. So, first, ayun, marami pang pumapasok. So, diretso lang tayo para masagot ko mamaya yung mga questions nyo. Uh, Tonight is our topic is the hidden risk of family business. So, ano ba yung mga risk kasi marami dito for sure nag-join na merong mga pwedeng connected sa family nila, sa family business nila, or nagtatayo pa lang ng startup, ganyan. So, tanong ko lang dito, can you type 8 kung meron dito nagwo-work or merong family business kasama yung family members nila? Can you kindly type 8? Ayan. Meron ba dito mga may family business or nasa family business? Ayan. Ayan, meron ba? Ayan, marami. So, mostly, mga dito nag-join is part of the family business. Ayan, good evening sa lahat. Ayan. Greet ko lang si ba dito sa ang hirap pag solo no. Ayan, si Kakulab Mark Marieta. Ayan, meron kaming event. Kaya ako biglang nagkaroon ng ganitong webinar is dahil para doon sa event ni Kakulab Mark, para para magkaroon kayo idea ano bang meron doon sa event na 'yon. Ayan. So, marami dito is part ng family business. And for sure, marami kayong na experience na hindi na experience ng mga ibang mga corporate or ibang businesses na walang family members, 'di ba? Konting background lang sa business namin is ang dahil pumapasok ayan. So, business namin, meron kaming magkakapatid, may pinsan, and meron ding mag-tita, tito, ganyan. Nung pumasok ako sa company. Yan, teka lang, bit natin. Pwede ba mag-co-host dito? Kaya, wait lang. Ayun. Miss Christina, okay lang na gawin kitang co-host? Ayan, sige nga. Para ma-mute lang yung mga Sige, boss. Sige, boss. Sige, pati si Kakulab Mark. I-ano ko rin. Ayan. Okay. So yun, konting background lang, ulitin ko lang. Yung family business namin is composed of mga siblings ko, mother ko, dati nung buhay pa yung father ko, nandun din. Tito, tita, nandoon, cousin, meron. Malayong pinsan, meron din. And sasabihin ko sa inyo, sobrang makaka-relate kayo, sobrang gulo. As in, yung mga hindi part ng family business is parang walang boses, and lahat ng mga members is diba? Ayun, so parang Panood sila ng sine, teka lang, nag-discover ng mga kainan at tumambay sa park. boss Mark. Teka lang. Ayan yan. Sige.
Ayan, so ganun yung nangyayari. And ito, ayan. So, wait. Ayan. Sige. And, ayan. So ano ba yung objectives nitong webinar? First is ma-identify ano ba yung mga risk para dun sa mga nag-i-start, malaman nyo ano ba yung risk na parang make yung family magtayo ng family business or mag-hire ng kapamilya, 'di ba? And learn how to manage yung iba kasi yung pag-manage ng ng mga employees versus pag-manage ng mga employees slash family members. So ibang sobrang laking difference. Ayan. Pero kaya naman siyang i-handle. Ito lang, may mga pumapasok. Ayan. Thank you sa pag-assist. And syempre, encourage yung proactive solution. Okay? So, ano ba yung parang pag family members kasi ano ba yung common na strength 'di ba? Nandiyan yung ay ano yan, okay yan kasi mapapagkatiwalaan, mas okay yung family members. 'Di ba? Ganun yung reason natin bakit tayo nag-hire ng family members. Tama ba? Type 3 sa mga nakaka-relate, yung kumuha ng mga family members or no choice, kinuha yung asawa, yung mga asawa nila. 'Di ba? Ayan. So, syempre parang advantage kasi nga pwede mong iwan kasi kamag-anak naman. 'Di ba? Yun yung common eh. Yun yung nakikita ko na parang sa mga first time na mga nagtatayo ng mga startup. And syempre yung shared vision, nandyan din. And syempre yung long term. Ibig sabihin, pag family members yung hinire natin or kinuha natin, permanente na hindi yan naalis sa atin. 'Di ba? So yun yung mga common na parang kaya tayo kumukuha ng mga family members. Pero yun nga, like yung nakasulat sa baba, yung strength na yun pwede maging weaknesses. Example, yung nagtitiwala ka doon sa tao mo or sa kamag-anak mo tapos lolokohin ka pala. Kumbaga parang kamag-anak mo na pero lolokohin ka. Sinong nakarelate? Type 1? O niloko na ng kamag-anak nila? Type 1? Ayan. So ayan si Kakulab Mark. Yeah. So si Rainier, ayan. So marami, 'di ba? Hindi po kayo nag-iisa. Kasama din po ako diyan na may mga kamag-anak po kami na niloko din kami. Ayan. And syempre yung long-term thinking na ay hindi naman naalis 'yan. Hindi po totoo 'yon. Kumbaga katulad po ng mga employees na hindi natin kamag-anak, aalis din po 'yang mga 'yan. Kumbaga kung may makikita ring mas magandang opportunity, aalis din talaga. Kumbaga parang tatagalan ng konti pero pag hindi kayo parehas ng mga vision nyo or yung culture or kalimitan pagka feeling nila na wala silang power doon sa company nyo is aalis din yung mga yan. So maraming factors. Ayan. Ang daming pumapasok. Ayan. Salamat. Ayan, welcome sa mga pumapasok. And isa sa mga examples nito is familiar ba? Kasi kakatapos lang ng eleksyon, 'di ba? Tama ba? So, familiar ba kayo dito sa mga family na to? Type 8 kung familiar kayo. Ayan. Type 8. Kung familiar kayo dito sa picture na to, sa mga taong ito. Siguro naman after kakatapos na ng election, 'di ba? Ayan. So katulad ng mga yung family na nasa picture na to is dahil walang family governance, nagkakaroon ng conflict, 'di ba? So kahit magkakapatid, ganyan, example like ito nag-away yung dalawang magkapatid. Ang sinabi ni Binay, ni Giorgio, yung pinakatatay, sabi is bahala na yung tao mag-decide kung sinong pipiliin doon sa magkapatid, 'di ba? Yun doon pa lang malalaman niyo na walang family governance. Kasi parang pinaubaya niya na sa ibang tao yung pagde-decide na parang bahala na kayong mag-away diyan, yung tao na ang bahala, 'di ba? Pero kung may family governance, parang within the family, nakapag-decide na agad sino yung dapat tumakbo. 'Di ba? Kumbaga ganoon eh. Kumbaga may voting system, may governance. So ibig sabihin,
Etong mga to is walang governance. Unlike ng mga ibang families. 'Di ba? So yun yung mga example. Pag walang family governance. Then ito, Philippine Inquirer, Daily Inquirer. Familiar kayo, 'di ba? Type 1 sa mga familiar sa Philippine Daily Inquirer. Ayan. Type 1. Ayan. So, yung history nito, ang owner nito is the Prieto family ng Philippine Daily Inquirer. Pero dahil nagkaroon, wala silang, siguro pwedeng may family governance sila, pero hindi nila na-solve internally yung problem nila. Ang choice na lang nila is ibenta ito kay Ramon Ang. 'Di ba? Kumbaga ganoon, pagka halimbawa meron kayong family business or may business kayo, hindi magkaintindihan yung mga magkakapatid, yung pwede yung magulang kaya niyang i-control yung founder Pero pag dumating na doon sa second generation or third generation, doon na nagkakaroon ng conflict Lalo na kung walang family governance or hindi matibay yung family governance. So yun yung mga example. So parang sayang yung effort ng founder. Tingin natin, sino yung mga founder dito? Type 3. Sino yung mga founder dito? Type 3 nga. Ayan. Ayan, so Medj. Ayan, si Medj. So ayan, si Kakulab Mark, si Nick, di ba? So gusto nyo ba parang pag nawala kayo, kasi ako hindi ako founder Di ba? Second generation ako. Gusto nyo ba yung pag nawala kayo, mag-aaway yung mga anak nyo? Di ba? Teka lang, andito yung anak ko. Speaking of, si Carly! Sorry Ayan, kaway ka muna, Carly. Say hi! Ayan. Makyat. Ayan. So yun. So kaya ko ginagawa din itong family governance is para din dun sa mga anak natin, 'di ba? So yun yung isang reason. Ayan. And syempre, hindi yung nakalusot yung family namin, 'di ba? Kami, ito ating story lang. Hindi po kami galing sa family ng mayayaman or kahit may kaya hindi rin Kasi sadly, yung lolo ko is yung mapera is yung mother niya. Pero nung panahon dati, pag yung babae nagkaroon ng anak or nagkahatian ng mana, hindi kasama yung babae. So yung lolo ko, hindi sila mayaman. Ang mayaman yung lola ko na asawa niya. Pero dahil babae nga, hindi na siya napartihan ng mana. And doon naman sadly sa Moreno ko na side, hindi naman ganun kalaki yung asset or yung lupain. Pero dahil ang alam nila or culture nila, pag mapera ka, yung family mo, is hindi mo na kailangan yung mana. So, ganun yung nangyari sa amin. So, kumbaga, wala talaga kaming namana. So, from scratch talaga yung family namin. So, ganun. Yun yung example na pag walang family governance, kawawa naman yung mga ibang parte ng family. Diba? So, hindi po kami nakaligtas dyan sa problem na yan. Diba? Okay, sige, next. So, ito yung mga hidden risks ng family business. So, nandiyan yung emotion decision making, lack of boundaries, no succession planning, silent resentment, and illusion stability. So, emotional decision making. Example, yun nga, pagka yung nag-hire tayo ng kapamilya natin, kahit hindi qualify yung family, yung kamag-anak natin, na kahit sabihin natin, ito tamaan na yung tatamaan, pero mag-usap kayo mamaya. Yung mga asawa nyo, di ba? Bawal nagtayo tayo ng company. Tapos syempre sasama yung asawa natin. Kahit hindi siya, ano man tawag doon, hindi siya competent or hindi siya qualified doon sa position na yon, i-hire natin siya or kukunin natin siya as partner. 'Di ba? So dahil doon, nagkakaroon ng emotional decision making. Example, nag-aaway kayo doon sa business or about sa business. Pero anong tawag doon? Pag uwi nyo ng bahay or baka yung office nyo nasa bahay din, 'di ba? So parang sabihin meron kayong conflict or misunderstanding ng asawa nyo as sa business.
Pagdating sa kwarto, di ba? Hindi ka papansinin yan. Kumbaga, hindi kayang ibukod yung problem sa business tsaka yung problem doon sa personal. 'Di ba? Baka may nakaka-relate, type 8 nga, yung mga mag-asawa diyan. Wala naman yata siguro yung asawa nyo dito. 'Di ba? Ayan. Ayan, 'di ba? So pag nag-away about sa business, pag doon na sa kwarto, hindi na tayo papansinin, 'di ba? So ganun yung mga common na nangyayari. Or mamaya, ito, example, may kamag-anak kang hinire, may hinire ka na, bawa, pamangkin, pinsan, 'di ba? Or tito, tita, tapos pinagalitan mo, after pag nagkaroon ng reunion, ang sama na ng tingin sa iyo ng mga ng mga magulang noon. 'Di ba? Parang syempre nagsumbong na, kwento na yung nangyari sa opisina. Ay, terror 'yan. 'Di ba? Ayun, may mga nakaka-relate, 'di ba? Terror 'yang si boss. Parang hindi ka mag-anak. Ganyan yung mga yung ganyan yung mga common na sinasabi, 'di ba? So yun yung yun, ganun yung pwedeng mangyari. Nagkakaroon ng emotional attachment sa decision making. Actually lahat nagiging emotional kahit hindi naman dapat, 'di ba? So yun. Or halimbawa, favoritism. Like sa amin, example, ako, hindi ko alam kung favorite ako or ano. Kasi parang, ako kasi nag-iisang lalaki. Pero parang kung para sa akin, okay yun. Kung hindi ako, ano bang tawag yun, hindi ako emotional, hindi ko na ma-manage yung emotion ko or parang wala akong kwentang kapatid, di ba? Pero sa akin, hindi okay na parang ako yung, kung may favoritism, mas gusto ko balance lahat. Example, yung sa number of shares, mas marami yung shares ko. Pero pag nagre-release kami ng dividends, ako na yung nagsasabi na, oy, pantay-pantay tayo. Yung mga ganon. Kasi hindi naman alam nung parents namin na dapat hindi ganon eh, 'di ba? So yun yung mga mistakes, 'di ba? Naging emotional. Ayan. Okay, so dami pa pumapasok. Ayan, good evening sa lahat. So yun yung una, emotional decision making. Ang hirap niyan, sinasabi ko sa inyo. Parang paano mo titimbangin yung sa office tapos outside the office, ang hirap timbangin. Like sa amin ba, may mga tita ko, ang tawag ko sa kanila sa office, Miss ganito. Tapos pero pag sa labas, ang tawag ko tita. 'Di ba? So yung parang ganoon, kung paano nyo siya gagawin, 'di ba? Ayan. O tawag ko sa nanay ko, ang tawag ko madam, 'di ba? Tawag ko sa labas, ang tawag ko inay. 'Di ba? So yung mga ganoon. So paano nyo siya i-handle? 'Di ba? Paano nyo siya gagawin? 'Di ba? So ganoon yung yung risk. Isa sa mga risk is yung emotional decision making. Okay? And the next is the lack of boundaries. Ayan, mixing with business with personal life. Ito, sobrang talaga sa pool kami dito. Hindi pag kumakain kami, dinner, or nagsasama kami sa isang table, mga kapatid ko, parang imposible na ewan ko paano namin gagawin. Siguro ilagay namin sa family constitution namin, bawal mag-usap ng business pag sa labas ng business. Pero pag di-dinner kami, lunch, breakfast, basta nagkakasabay kami sa isang table, automatic yan. Puro sa company yung pinag-uusapan. Lalo sa mother ko, pinag-uusapan namin talaga business. Siguro parang 95% business yung pinag-uusapan and 5% na lang yung family. Not unless siguro yung pag nagtutour kami sa labas, out of country, out of town, yan. Medyo baliktad, bumabaliktad pag ganun. Pero pagka sa bahay lang, parang ang mahirap niyang gawin. So yun yung isang risk sa family business. The next is the financial, yung sa lack of boundaries, financial Ito, naayos lang namin ito mga 2019 yata. I think 2019 or 2018. Dati, yung mga gastos namin, like sa akin, yung personal, anything na binibili ko is nagiging expense ng company. So common dito, kaway-kaway, type 8 nga, sino dito yung naka-minimum yung payroll sa company nila? Type 8. Naka-minimum. Ayun, may tinama. Ayan. Di ba? Naka-minimum. Di ba? Bakit naka-minimum? Bakit kaya? Di ba? Minsan wala.
'Di ba? So yan yung isang common mistakes, 'di ba? Parang mini-minimum natin pero ibang expense natin, aminin natin, hindi naman siya company expense, nagiging company expense, 'di ba? Ayan, ayan hindi naka-minimum pero wala talagang sahod. So yun, isa siguro sa hidden risk yun nga, lack of boundaries, i-separate natin. Ito tuloy itong topic na yung mga action or yung solution, yun yung mga sasabihin ko na doon sa 24 eh. So pero magpapahapyaw na ako. Anuhin ko na ngayon, ibukod nyo yung personal and yung company yung personal and business nyo na expense. Ayan. So pag company lang, pag business pag personal lang. So ganun. So yun inayos namin yun. Dati naka-minimum kami, ngayon tinaasan namin kung ano yung sweldo nung halimbawa kung ano yung as president and CEO, magkano ba yung sweldo talaga sa market. Yun na yung naging sweldo namin. Pero yung mga expense na hindi naman related sa company, personal ko na yun. Like example, may bibili na akong bike, sariling bulsa ko na yun. Hindi ko na sa company yun. 'Di ba? So yun yung mga example. So mahirap gawin sa umpisa pero kailangan nyo siyang ma-solve agad. Kasi hangga't hindi nyo siya nasosolve, magiging problema nyo siya sa future. O baka sa nearest future, 2 to 3 years, pwede nyo siyang problemahin na agad. Tsaka hindi nyo makikita yung actual na profit ng company. Kasi syempre hindi nyo pinapasweldo yung tamang tao eh. Paano pag nag-hire na kayo ng tao para doon? 'Di ba? Ano yun, naka-minimum lang. 'Di ba? So ganun, lack of boundaries, yan yung mga risk. Lalo na sa financial, 'di ba? And sa decision making, example, ako yung presidente, tapos dahil yung kapatid ko, HR, example minsan nangingialam siya na hindi naman siya dapat nangingialam doon sa decision making na yon. So babalik tayo doon sa duties and responsibilities. Parang sasabihin ko, "Oy, teka lang, ako yung presidente 'di ba? Ako dapat yung nasusunod." Pero pag mga millions yung usapan, yon sa board na yon, sa board meeting na yon, ibang usapan na yon. Pero pag mga barya-barya lang, mga 50,000, 100K, ako na yung, kumbaga ako na bahala doon. Approve na yan automatic, 'di ba? So yung mga ganon sa mga boundaries. Okay? Next is no succession planning. So parang ito yung mga example. Bahala na si Bunso, bahala na si Kuya na lang. Ito yung nangyari sa akin. Actually, ako yung automatic, parang high school pa lang ako sinasabi, ako yung magmamanage, ganyan-ganyan. Pero ngayon, inaaral ko na paano ko maipapasa doon sa mga kapatid ko or kung sino man yung tamang tao. 'Di ba? So ganun, ganun or nire-ready ko na sila yung mga kapatid ko. Or yung kung employee namin, pwede rin. Pwedeng kahit hindi ko kapatid. 'Di ba? So nire-ready ko na sino yung pwede kong gawing COO, 'di ba? So mga ganon. Or general manager, yan. Or papalit sa akin as president sa future, 'di ba? 2030, yung mga ganyan. So ganon. So kasi mahirap pag walang succession planning. Example, bigyan ko example. What if mamatay yung isang founder? Wag naman sana, 'di ba? Pero may nangyayari ito. Namatay yung founder, walang succession planning. Bawa may 5 magkakapatid. Oh. Teka lang, lahat gusto maging presidente, paano 'yon? 'Di ba? So paano mangyayari? Paano gagawin? 'Di ba? Or paano kung bata pa yung mga anak, bata pa. May nangyaring ganyan kaibigan ko, namatay. Oh. Bata pa yung mga anak. Tapos yung asawa hindi rin ready, kumbaga hindi rin qualified. So, ang hirap, ang hirap. So kailangan dapat ngayon pa lang pinaplano na natin yung long term, 'di ba? Ayan. So naiintindihan ba guys? Type 1 nga kung naiintindihan or may natutunan. Ayun. So pag may mga question kayo, ready nyo lang mamaya. Okay? So yun, no succession plan pagka family business. Automatic yan kasi hindi naman tayo aware na parang hindi natin alam kung tatagal yung business natin 'di ba? Lalo na sa mga startup, 'di ba? Pero dapat the moment na nagtayo tayo ng company, lalo na kung corporation ito, is isipin na natin ng long term ito. Kumbaga
tatagal ito. Kumbaga kahit mamatay tayo, ba tayo yung mga founder, ako hindi kasi founder second generation. Pero magtatayo din ako. Magiging founder din ako soon, 'di ba? So, kung magtatayo tayo ng mga companies is ano na natin na hanggang mamatay tayo is buhay pa rin yung company natin. Yung ganung level, 'di ba? Isipin na natin, planuhin na natin na ganun. Umabot sa ganung level yung company natin. Like yung mga San Miguel, The Ayala, 'di ba? The Aboitiz. Ayan. So ganung level. Okay? And number 4 is silent resentment. 'Di ba? Parang kailan question, sige, mag-poll tayo dito. Type 3. Type 3 pagka napag-usapan nyo yung about sa business nyo, yung ang tawag dito, may mga conflict, nagsiset kayo, pag hindi kayo mag-intindihan ng family members, asawa, kapatid sa business, is inuupuan nyo talaga. Type 3 nga, kung ganun kayo, inuupuan nyo yung problema. Kumbaga, nagmi-meeting kayo para ma-solve yung problem. Ayan, si Mitch. Ayan, congrats. 'Di ba? Ayan, si Pinoy Hat, meeting. 'Di ba? Pero, hindi lahat is ganun. Minsan, kinikimkim na lang yung yung hindi pagkakaunawaan or yung conflict. Kinikimkim na lang, 'di ba? Or parang hindi na lang, walang yung walang confrontation, walang hindi nagmi-meeting, 'di ba? So sa amin ganun, ang ginagawa namin, pag may problem, tatawagin ko agad, oh tara, usap tayo. Punta kami, close meeting kami. 'Di ba? So ganun yung ginagawa. Walk out. Ayan, walk out. Nandiyan ba si Mrs. John Ray? Nandito ba sa loob? Ayan. 'Di ba? So dapat diyan pinag-uusapan and dapat hindi tinutulugan. Ayan, kasama nakikinig. Ayan, dapat pag-usapan and wag tulugan kasi pagising nyo, ganun pa rin, andiyan pa rin 'yan. So para masarap ang tulog pag isarado na agad, 'di ba? So yan yung mga risk pag ang business natin kasama natin yung partner natin. Kaya yung partner ko, pinagtayo ko na lang ng company, hindi naka-separate. Ano lang ako, consultant lang ako. Bahala na sila doon, di ba? Ayan. And the last is illusion stability. Ayan. Parang ganito yan parang bakit kami magkakaroon ba't kailangan pa namin ng rules magkakapatid o rules ng family o rules para doon sa mga kamag-anak? Okay naman, wala namang problem. 'Di ba? Paano kung magkaroon ng recession, pandemic, may mamatay, 'di ba? Bigla na lang bigla na lang bagsak talaga. Yan common yan nangyayari yan. Marami kaming mga business partners or mga suppliers, mga principals, mga customers na okay naman sila, as in nasa level na ng makikita mo na yung products nila sa mall, 'di ba? Makikita mo na anywhere yung product, tas namatay yung may-ari, bilang yun, sarado. Bigla na lang sarado talaga. So yun yung mga nangyayari. So kailangan yung risk, kailangan i-check lagi na what if mamatay si ganito, which is talaga namang mangyayari siya. Kumbaga hindi na natin yan, kumbaga ako, alam ko mamamatay ako, 'di ba? So mamamatay yung mga matatanda, 'di ba? So ganoon talaga. Or kahit nga bata minsan namamatay 'di ba? So kailangan i-ano natin 'yon, i-anticipate natin 'yon. 'Di ba? So what if may mangyari na ganoon, ano yung action natin? So yun yung mga risk. And paano ba mape-prevent yung mga risk na 'yon, yung 5? Sige, pakita ko uli. Ayan, pwede yung screenshot. Ayan. Ay, naka-record pala 'to. Ayan, panoorin nyo na lang yung record. Ayan. Paano ba siya maiiwasan yung risk is, ayan. So mag-start kayo ng family protocol, tapos create kayo after ng protocol, yung family charter, then the family constitution. So yun na yung yun yung mga steps na kailangan gawin. So meron 3 stages. Unang stage is yung protocol or stage or level ng family governance. Yung family protocol, nandiyan yung yung ano ba yung culture nyo or yung values ng family, nandiyan yung mga basic rules
nandyan. Then the charter, nandyan na yung vision, mission. Then the family constitution, nandyan na yung naka ano na sa legal. Kumbaga naka-notaryo na yan or naka-bylaws na. Okay? So yun yung para ma-prevent yung mga sinabi ko kanina ng mga risk. Okay? And sa May 24, tama ba? Kakolab, Mark, May 24, no? Tama ba? Ayun, May 24, yung topic namin doon is, yung topic ko is From Blood to Boardroom, yung why every Filipino family needs a family governance. So yun yung pinaka-topic ko sa May 24. Nandyan din sila, ayan, sila Engineer Romil Campos, si Jonah Porta, si Attorney Darwin, may lawyer tayo, si Kakulab Jazz, si Kakulab Mark, and syempre si Kakulab Coach Power 13. Ayan, so may iba't ibang topics. And ayan, attend po kayo doon sa event na yon. Sobrang marami kayong matututunan. Ayan. So, yun. Tapos last na pala yun. So, yun. May natutunan ba tayo? Type 8 nga kung may natutunan tayo doon sa event. Sa mga diniscuss ko kanina. Sige. Ayan. And yun, open na yung door. Kung meron kayong mga question about, yun nga, yung diniscuss ko kanina, pwede kayong magtanong. Ayan. Ayan. So yun, may link na si Kakolab Mark. Ayan. May question ba about family governance or may na-experience ngayon na conflict sa business nila? Pwede nyo ring i-share. Baka mayroon tayong ma-recommend paano ma-solve. Ayan. Meron ba? May question ba? Ayan. Coach 13, Power 13. Ayan. Baka may question. Hindi yung kanina yung sabi mo na requirement ba yon yung 'di ba yung planning yung ano yung advanced planning kunyari may next generation may Yes. requirement ba? Okay, sige. Parang may requirement ba parang maging susunod na president ganon or maging susunod? O kung kunwari 'di ba baga pag may planning yes meron na tayong merong kumbaga sa hierarchy ng ano parang sa throne 'di ba yung panganay may mga ganun. Yung bang mga panganay dapat nakapag-aral ng ganito dapat may Yes. ganito Yeah, requirement ba tawag doon? pwede 'yon depende sa family. Siyempre mag-uusap yung family kasi kayo naman ang gagawa ng ng rules nyo eh. So iba't ibang family, pwedeng iba't ibang rules, pero yung merong common, ang ginagawa nila is the merit system. Ibig sabihin, para maging presidente, kailangan ang course mo is syempre business. Kasi presidente ka, business or pwedeng usually common kasi ng course ng CEO is business economics tsaka engineering eh. So yung dalawang yun yung common yun yung common. Pero hindi ko naman sinasabing yun lang, 'di ba? Pero yun yung sa ibang like sa ibang family economics yung choice lang. Parang kung gusto mo maging presidente ng kumpanya, ng family business is economics lang. May ganong ruling. Pero naman talaga business course. Ayan. Tapos may requirement pa minsan sa mga family constitution, dapat nagtrabaho outside the family business for 2 years. May mga ganon. So may mga requirement. Tapos kailangan merong mga skills or training like leadership, nandyan yung mga ano pa ba, operation. Minsan yung mga family na sobrang laki, yung kakilala ko, hindi sila marunong magtagalog, kailangan matuto sila magtagalog. Yung may mga parang may exam pa, parang ganon. So yung mga ganon, may qualification. Depende sa family. Kasi parang yung nakwento ko na okay lang Sige. yung 'di ba student ko yung si anak ni Jasa na naging player ko. Tapos nung pumunta ako sa office, tinatanong ko yung vice president, yung HR nila. Bakit yung next in line nakikita ko may dalang folder. Tapos parang ano siya para sa empleyado na ay Alfonso rin ang pangalan nun, siyempre
Mga Don Jaime, yun. Tapos Alfonso yung lolo. Parang mga ganun ang pangalan yun. Tapos, dahil nakita ko, di, binati ko. Pero may dala siyang folder na inutusan siya. Tinanong ko. Tapos sabi nila part ng requirement, dapat yung isang department, yung lower rank, dapat naging employee siya doon for at least 6 months to 1 year. Ayun. So depende sa Tapos, ano, depende sa family. Oo. Yung kakilala ko naman si ito, sige, marami ba tayo? Ayan. Yung kakilala ko naman yung Aboitiz. Yan nga. Dapat nakapasa sila na marunong sila magtagalog talaga. And dapat economics yung course. Sila yon. Kumbaga, tapos iba yung pinapasahan nung resume nila doon sa pinapasahan ng mga employees na regular, yung mga non-family members. So iba yung qualification nila, iba yung qualification ng mga non-family members. Ayun. So yung parang mga yan, ganun. yun naman qualification ng paging next in line yun. Parang next president eh. Oo. Minsan Parang, nangyayari ano like itong o san kaya next VP, parang ganun. Yung parang oh, higher position, meron itong huli Ayala yata yon or iba yung presidente, hindi ta, tama ba? oo. Sila ba Oo, yon? iba-iba. Oo, iba. Mm. Iba yung presidente, pero ang VP yung bata. Oo, pero yung Parang presidente hindi ka introductory niya kasi mag-anak. hindi siya pa pwede. Ano pa sa parang 30 pa lang, Mm, ayun, 30s pa lang. Oo. ayun. So Tapos hindi yun. pa niya natatapos yung 10 years niya, tenure niya. May 10 years sila na ano eh, na kailangan mag-work ka, kaya hindi ka Mm, pwedeng ayun. i-presidente. So minsan sa family constitution pwede kasi ilagay yon na pag walang qualified doon sa mga bata is pwedeng from outside kukunin. May ganun. Pwedeng maglagay ng ganun na Oh, iba kasi yung presidente ngayon eh iba, ng hindi ano kasi Ayala. nagpahinga na si Jasa. Mm. Tapos pero ipinakilala na yung ano, yung bata. Kaya lang hindi siya yung ano pa. Parang may tenure, may tinatapos pa. Galing ano? Ayan. So, yun yung mga pwedeng gawin. Pag sobrang laki. Pero actually, hindi naman natin kailangan maging sobrang laki katulad nila. Mas maganda nga, habang maliit pa tayo, is meron na. Kasi, ang thinking natin is, kailangan talaga natin lumaki, di ba? Lalo na kung marami tayong mga anak, di ba? Or malaki yung family natin. So, mas malaki yung, ano bang tawag dito? Yung kailangan nating pondo para masustain yung wealth ng family. Mhm. Para, kumbaga parang pwede tayong mawala sa mundo na alam natin na hindi maghihirap yung yung family natin. Tama. Ayan. Ayan. Nasagot May ba tanong, sa collab? yes, yung requirement, oo, magaling. Iba-iba, no? Depende sa family protocol, no? Depende. Na kahit ikaw na yung next in line, kasi siya na yung talagang apelyido, panganay na anak, Oo. nung ni Jasa, tapos siya yung ginugroom, Mm. pero kumuha pa rin Kumuha kasi pa rin. in Kung preparation. hindi pa rin siya qualified dun sa sa qualification, hindi pa rin siya pasok. Ayun. Hmm. Ayun. Sige. Ayun, may tanong pa tayong isa. Ano ba to? Paano kung magkagulo or masira ang miyembro ng pamilya dahil sa negosyo? May rules ba kayong sinusunod kapag may conflict sa pagitan ng trabaho, personal na ugnayan? Sino na mamagitan? Ayun. Ganda yan. Ayan. Teka lang. Ang daming ang daming iba, ang daming yung tanong. May rules ba kayo sinusunod kapag pag conflict sa unahin muna natin yung sa trabaho or company. Ah, ayan, ayan. Kung merong conflict sa company, ang susundin pa rin dito is yung rules ng company. Yung rules and regulation ng company. Yun yung susundin. So babalik kayo sa handbook. Ibig sabihin dapat kahit may-ari kayo ng kumpanya, susundin niyo yung handbook nung company. Pero doon naman sa conflict ng personal, doon ngayon papasok yung family governance, yung rules ng family. Doon naman siya papasok. So, magkaiba yung rules, yung handbook ng company, kasi bawat company, pwede kasi mangyari is, marami kayong company. Example teka, pakita ko sa inyo yung, para mas may visual tayo. Tingnan ko lang kung share ko ito. Ito. Ayan. Ito lang. Saan na yun? Yan, kita ba? Yes. Ayan.
So ito example to is ito yung tinatawag na succession planning. Ibig sabihin planning yung iba dito hindi pa nag-i-exist pero yung iba nag-i-exist na. Okay? So example, bawat company, so ilan to? 1, 2, 2, 4, 6, 8. 8 companies. Pang 9 yung holdings. So bawat company may kanya-kanyang rules. So kung nasaan kang company, yun yung ano sa'yo, tatama sa'yo na rules. 'Di ba? Pero outside diyan, meron pang ibang rules like yung holdings, yun yung family constitution. Yun na yun doon na yung personal conflict. Doon na yun na yung yun na yung rules na susundin. Magre-resolve. Oo, magre-resolve. So meron siyang ano bang tawag dito? Mechanism paano kayo magkakaayos ng kapatid mo, ng kamag-anak mo or kung sino yung part ng family. Ayan. Sa amin kasi magkakapatid, paano masosolve, 'di ba? So parang ganon. Ayan. Isang pwedeng gawin is voting by voting na parang talagang paghaharapin kayo tapos magkakaroon ng voting, paano ba isosolve, parang tapos basta may percentage ng voting. Like sa amin, ano kami, 6 kami magkakapatid tapos yung mother ko, so 7. So pag nagvo-voting, pwedeng magbobotohan na lang lahat. Halimbawa, may ibebenta kaming property, ganyan, magbobotohan bawa sasabihin ko, benta na natin 'yan. Kokontra si ganito, kokontra si ganito. O magbobotohan. Kung sino yung panalo, yun yung masusunod. Kung magta-tiebreaker naman, kung ano yung boboto ng nanay namin, yun yung susundin kasi siya yung pinaka-founder eh. 'Di ba? So ganun yung ganun siya yung tiebreaker, siya yung tulig. Kasi syempre siya yung founder eh. Kumbaga siya yung boto niya yung mas matindi kaysa sa amin. So yun yung sa rulings namin Pero depende pa rin sa inyo kung ano yung gagawin niyo. Ayan. Na-solve ba? Or naguluhan lalo? Pinoy Hat. Ayan. Ayan. Pero pwede rin pwede rin tagalabas yung mag-aayos sa inyo wag niyong alisin yung ganung part. Pwedeng tagalabas. Meron kayong advisor or Or consultant. legal. Or Oo, legal. legal. Legal, Pwede, oh. pwede yun. Pwedeng tagalabas. Depende sa inyo, sa rules nyo. Kung nilagay nyo doon na pag hindi kayo magkasundo, may tagalabas. Minsan, toss coin. Pwedeng ganun. Ganun na lang yung gawin nyo. Pwedeng ilagay sa rules. Ayan. Ayan, si Kakolab Mark may question. Yes. Ayun. Good evening. Colabron. Thank you. Napaka-valuable nitong lesson na to. In love talaga ako dito sa topic na to Kasi una, yung binanggit mo dati. Hindi lang ito nire-resolve yung negosyo, paano magpapatuloy, kundi it also resolves and to have an harmony sa family. Yun ang pinakaano, yung maiwasan yung awayan, maiwasan yung hiwalayan, maiwasan yung mga bangayan. So yun ang isang napakagandang purpose nitong ano na to. Itong tinuturo mo. Now, ang question ko is yung syempre merong organization yung business, yung company, merong hierarchy yun na sarili. Or meron ding sarili yung family governance na parang, 'di ba, family governance, yung family business, pwede kasing merong ibang kasama dun sa negosyo. Then meron ding yung family governance. Ito ba may sarili din itong hierarchy or may sarili ding organization? Okay. So parang kung may organization chart ba yung family governance? Tama ba? Meron din ba Okay. siyang chairman? Meron Bang siya more on siya council. council? Example ako, 'di ba parang kami magkakapatid 6, may mga anak kami. So parang ang council, kaming mga parents. Yun yung parang council. Tapos yung parang magiging elder yung mother ko, may ganun Tapos may kanya-kanyang boto. Pero yung mga anak namin, wala pang voting yun. Ang vote nasa Kumbaga may sariling ano yung business kasi 'di ba yung business may sariling structure na yon ng may organization structure na yun. May board of directors doon, may chairman, so sila yung mga nagde-decide doon. Pero itong family governance, iba pa rin ito. Iba pa rin. Pero pwede rin Iba siya pa may yung mga by structure niya. shares. Pero yung structure niya, yung 'di ba ordinary org chart sa mga companies Oo. Dito is Yeah. yun nga yung council tsaka elder yan, yung mga anak. Tapos pwede rin kasing tanggalin doon sa family yung mga bata.
Halimbawa, lalo na kung Mm. hindi sila sumunod dun sa family rules. Like example, ang nakalagay sa rules, kailangan graduate ng college. Nagbulakbol yung bata. So, automatic. Kung nakalagay sa rules, pwedeng tanggal siya dun sa ano. Yung mga ganong example Yun yung mga ganun yung example. Or, naglagay kayo ng rules na bawal yung mga business na may bisyo. Like sigarilyo, alak, Mm. sugal. Nagtayo yung isang family ng ganun. Pwede yung tanggalin. Yung benefit na, Oo. yung mga ganun, pwede siya nang tanggalin. Basta Kasi depende sa family. pwede silang mag-put up ng sarili lang negosyo di ba? Mm. Kung walang nagre-restrict sa kanila, of course, sariling negosyo nila yun. Iba pa rin yung business na kasama niya yung family. Mm. Or baka mamaya competition. Halimbawa, ito yung business ng isang family, Mm. nagtayo din yung kabila. Same market, di ba? Mm. Pwede So, siguro pwede siyang kung same tanggalin. company, pero ibang area. Example, halimbawa, ako Luzon, yung kapatid ko Mindanao, yung isang kapatid ko Visayas. Di ba? So, okay lang. Di ba? Yung mga ganun. Pwede kayo mag-set ng ganung rules. Depende sa family. Pwede ring rules na ano tingin ko, yung every year nagre-review ng Constitution. Kasi siyempre nag-iiba yung trend, Pwede nag-iiba rin. yung ano, Meron din, nakalagay din siya sa rules, yung na amendment. annual Oo. amendments. Saka Meron. ano, tingin ko kasi baka yung founder dati, restrict siya sa ganito, sobrang traditional. Oo. Tapos darating ang time na pwede nang mag-adjust ng ganito kasi may mga iba na yung trend. So dapat in an annual basis siguro may mga gano'n, no? Galing ano para lalo pang basta ang basis para lalo pang tumatag. Oo. Pero importante nakita ko talaga at least talaga meron talagang Oo, susunod. basta kailangan meron. Meron pang rules na ganito pwede niyong gawin. Kailangan umattend kayo ng family reunion. Yun. Pag hindi umattend ng family reunion, pwedeng magkaroon ng Walang, warning. walang dividendo. Warning yung family nyo, hindi umattend ng reunion. Pero magagawa nyo yun kasi kung meron na kayong family funds. Kumbaga parang meron kayong, ano ba yun? Parang tithing, di ba? Parang ganon. Bawa, may kinikita yung family business, meron cert portion doon is ilalagay sa family fund or dun sa holding company. So, yun yung mga ganon. Pwedeng ganon. Tapos pwedeng magpaaral ng mga bata, pero dapat ang course is business. Pwedeng ganon Pag ibang course, hindi sagot ng family yung pagpapaaral ng bata. Pwedeng mga ganon. Pwede yun. Ayan. So, yun yung mga example. Example lang yun. Ayan. May question pa ba? Collab. Ayan. Ayun, dami natin, no? Thank you, Ako Labron. Mhm. Pakaganda. Mhm. Ayan, habang meron pang oras, baka may question pa kayo, may mga problem kayo sa mga, baka meron dito yung common, yung kinuha nyo yung kamag-anak nyo as employee. Diba? Meron ba dito na may problem na ganun? Ayan, para mas micro level yung yung problem. Wala pa. Wala pang Ayun. Wala lang question or ano? Ayan. Wala lang. Ayan. Sa 24, marami din tayong mga topics na no, nandun. Yung sa inyo, Coach Trece, ano yung topic nyo doon? Ayun, ayan pala yan. May nag-send ng link si, Ma'am Christina. Ayan. Ayan. Baka may question pa kayo na paano yung pag-setup or ano ba yung mga common, yung problem ba? Wala na kayong problem? Sarap naman ng mga business niyo. Sarap ng mga business niyo, walang problem. Nagsisimula pa lang. Ituturo mo ba yan? Ituturo mo ba yan sa May 24, Kakulabron? Sorry, nasa biyahe ako. Alin yan? Yung binabanggit mo. Yung doon, yun talaga yung specific na nandun yung pagkakaiba ng protocol, ng charter, yan, tsaka ng constitution. Yun na yung mas more on sa 24. Tsaka yung mga actual na example ng yung talagang nangyari talaga na paano nagsara yung mga companies. Marami ako, or paano Oo. yung mga magkakapatid nandyan. Na actual true story talaga na experience ko. Ayan.
Okay. Thank you, Kakulab. Ayan. So kung wala nang wala nang question, wala na bang ayan sa mga umattend? Wala mga problema sa mga kapatid nila sa Dapat pala nakatin ang lolo ko sa'yo eh. Tsaka ano eh. Nung araw, di sana meron pa, buhay pa. may nagtanong si Miss Apple. Ako po, before majority po kamag-anak ko ang employees ko. Mahirap kamag-anak kasi ending, ikaw pa ang may utang na loob at sa tingin nila sa'yo yumabang ka na. Ayan, common yan. Ayan. Sige, ano yung muna natin? Insight lang dito kay Collab Apple. Ayan, totoo yan, totoo yan. Kasi marami rin kaming mga kamag-anak na employees before. Actually, nung dalawang tita ko na yung tinanggal ko. Yung mga ganun. So, pero dumaan naman sa due process. Ayan. And ilang pinsan na rin yung natanggal ng nanay ko before. Yung mga ganun. Yun nga, kung medyo hindi emotional ready yung mga kamag-anak natin is talaga magkakaproblema. Ganyan yung mangyayari. Parang walang utang na loob, parang lumaki yung company dahil sa kanila, yung may mga ganun eh. Pero kung malinaw naman sa umpisa pa lang, o ito, parang pinsan, ito trabaho mo, ito yung duties and responsibilities mo. Ito ka lang, 'di ba? Kumbaga parang o tita, ito lang yung ano mo, hindi ikaw yung pinaka-boss, parang yung mga ganon. So, kailangan malinaw. Kailangan malinaw lahat. Documented lahat, na orient lahat, na pag-usapan. So, yun yung pinakasusi doon. And kailangan tayo mismo as may-ari ng company or boss is equipped tayo nung maging leader. Yun yung isang leadership skill. Yun yung pinaka-importante. Tsaka communication, syempre. Ayan. Tapos, sige, sagutin natin. Pamangkin na turuan lagi, gagalaw lang pag uutusan, kulang pagkukusa. So yan, Medj, ang solution dyan is yung qualification niya. So ang tanong is, hinire ba natin siya qualified dahil qualified ba siya? Kung hindi, nandiyan na yan, i-training natin, tapos training na natin, i-coach natin, turuan natin. Pag wala pa din, bigyan mo ng siguro bigyan mo ng time, ilang months, 6 months or 1 year, bigyan mo ng ganyan. Tapos hindi pa rin nagbago, kailangan mo na tanggalin. Sabihin mo na lang, ito tinuruan na kita, kinoach na kita. Pero ganun pa rin, walang improvement. Kailangan na natin maghiwalay. 'Di ba? So ganun yung pwedeng gawin diyan. Next is, tapos pag matanda na, hirap pagalitan kasi mas bata ka. Okay. Ayan. So, ganyan din sa amin. Mga tita ko, mas matanda sa akin. Di ba? So, yun yung kailangan lang siguro, yun nga, training. Kailangan nating maging competent. Kasi pag competent tayo, kahit sa yung edad, nawawala na yung edad eh. Kumbaga yung common, di ba? Siyempre, minsan pag mas matanda, mas magaling, mas matalino. Pero kung competent tayo, kahit bata tayo, kaysa sa kanila, is nawawala na yung age, yung usapang edad. Minsan nga kahit sobrang tanda na sabihin, nag-depreciate na, hindi pa rin eh. Kasi kung competent talaga eh, di ba? Kahit anong tanda niyan, talagang nag-aaral pa rin. Marami akong kilala, mga nasa 70s na, nasa 60s. Nagtitraining pa rin, nag-aaral pa rin, nagzo-Zoom webinar pa rin, umaattend ng mga seminar. Talagang umaattend ng mga conference. Wala sa edad. Wala sa edad. Nasa lang talaga. Yung mindset tsaka yung competency. Ayan. Okay, next. Ayan. Okay, Jazz. How about yung business na na-form between titas, cousins, not necessarily yung immediate family? More on business rules lang ba? Ito. Kasi example kung halimbawa may mga tita na tayo, gagawa tayo ng family governance, hindi para sa akin, depende sa family pero para sa akin mas maganda
yung kung ano yung family mo ngayon, doon mo umpisahan. Bawa yung mga kapatid mo, pero yung mga titas, wag niyo na isama sa family governance kasi medyo may edad na yan, makukunat na yan, mahirap na magbago. Yun yung ano yung masakit man sabihin, pero ang hirap ano bang tawag dito? Lalo na yung culture Sobrang ano Paano kung yung culture ng family nyo is yun na yun, mahirap na siya. Kasi katulad sa amin hindi ko na kayang baguhin yung ugali ng mga tita, tito ko, yung mga pinsan ko. Sobrang laki na kasi nun So ang kaya ko na lang i-set up or i-manage is yung mga kapatid ko, yung mother ko, yung mga anak ko. So yun na yung pinaka madali. Yung pag sobrang laki na ng family, ang daming conflict na yung pwedeng mangyari. So kaya mas maganda, umpisahan nyo na ngayon para sa inyo pa lang mag-start na yung mga anak mo hindi na magkakaroon ng same problem nung sa inyo, 'di ba? So yun, pwede yung rules na lang ng business. Yun na lang talaga yung pwedeng yan diyan sa mga titas, cousin, business rules na lang. Ayan. Pero mag-set up na kayo nun sa inyo para sa akin Kasi kung hindi kayo magse-set up, magsasuffer yung yung mga anak nyo, yung mga anak natin. Pwedeng bawa yung anak ko mag-away sila nung anak nung kapatid ko in future, 'di ba? So pag walang sinet up, 'di ba? Parang sino yung magiging susunod na presidente? Sino yung magiging, 'di ba? Pagkaawayan 'yan O bawa may property. Parang sinong kanino mapupunta tong property na to. Pero kung naka-holdings yan, yung mga property natin, madali na lang ipasa yan By shares na lang Pwedeng habang umi-exit yung mga matatanda, pinapasa na yung mga shares dun sa mga bata. So pwedeng ganun. Pwedeng ganun. Ayan. Ano yung next? Ang daming chat. Teka lang. Ang hirap tanggalin kasi pamilya ng magugutom. Yun. Pero yun nga, ang babalik tayo, bakit ba natin tinayo yung family business or yung business? 'Di ba? Para lumago yung business. Pero kung yung family member natin sila yung papabagsak ng company, kawawa naman para sa akin kasi ako iniisip ko yung mga employees ko din, yung mga non-family employees, 'di ba? Kasi syempre may mga family din yon. So ibig sabihin, magsasuffer yung mga employees mo na hindi mo kamag-anak dahil doon sa isang kamag-anak mo. So titimbangin mo din, 'di ba? So parang yun nga, sabi ko nga kanina, tulungan muna natin yung tao, yung kamag-anak natin kasi kadugo naman natin 'yan, 'di ba? Or kahit yung employees kahit di natin kadugo, tulungan pa rin natin. Then kung hindi talaga magbago, kailangan na natin siyang tanggalin. Yun lang yung yun yung kailangan tayong ano bang tawag dito? Yung emotion natin kailangan hindi tayo lagi maging emotional sa pagde-decide. Kailangan kumbaga kumpleto naman tayo ng data na talagang underperformer 'yan na tinuruan mo, nilagyan mo na ng training, kinoach mo na, wala pa din. So, tanggalin talaga natin. Ayan. Ayan, just to share. Ayan. Ay, pwede si Rainier. Taga saan si Rainier? Ayan. Pwedeng makapagsalita ka ba, Mike? Or ano? Habang may... Sure, yeah. I'm from Taguig. I'm Ayan. from Taguig. Ano na? Taguig. I'm from Taguig. From Taguig. Okay. Sige nga, Yeah. can you share yung sa inyo? Yeah. Ito kasi isa kong client right now. Ano siya? Pamangkin siya ng isang well-known construction company owner somewhere sa north. And then last year, namatay yung uncle niya without leaving anything na malaki kasi yung company So, siya lang talaga yung nag-run ng company. Although tumutulong-tulong sila, pero they do not know really how to run the company. So, walang ibang mapagpasahan, siya lang. Kaya lang, ang background niya is medicine. And then, yung ibang kapatid niya, nasa law naman. So, wala talaga. But they really have to manage the company kasi sayang yung naiwan ng uncle nila. So, they asked for our help. So, we documented all the processes para malinaw sa kanila. So, right now, yun yung ginagawa namin na help sa family nila. Just for them to, Kaya mahalaga talaga yung documented yung
everything about the business, especially the operations and how to handle it so that yung mga susunod na generation talaga, if it is a family business, hindi masyadong magiging malaki ang problema kung mawawala man yung mga currently nagmamanage ng mga operation. Okay, yun. 'Di ba? At corporation yan or DTI? Which one? The company ng yung construction? Oo, I think yes. I think nasa corporation sila. Yun. Yeah. Oh, 'di ba? Yun. So isa pa yun, 'di ba? Kung corporation yan, ang dali lang ng pag-transition yan. Pero ang problema niya kung DTI yan. Kasi kung DTI yan, yung TIN number nun, yun yung TIN number ng founder. Which is hindi mo na magagamit yun. Automatic, isasara lang bangko yung i-hold yung bank account niyan. 'Di ba? Unlike pag corporation, pag namatay yung founder, na kunwari siya yung presidente, mag-aano lang yung board, mag-a-assign lang ng bagong presidente. Parang walang nangyari. Ganun yung ano, 'di ba? Sa shares lang yung mag-a-adjust. So yun yung mga example. 'Di ba? Ayan. Tapos yung like yung sinabi kanina ni Rainier, yung nga medicine yung isa. So importante na nasa rules ng family, meron lang ka-set up na kailangan magbi-business talaga yung ano, magbi-business talaga yung mga family members, 'di ba? So yun yung parang ano ba tawag doon? Ini-encourage yung mga bata na mag-business course sila. Paano? Yun nga, kung libre or sagot ng family yung pag-aaral, kahit yung magulang, talagang pipersahin niya yung anak niya na, oy, mag-business course ka. Kasi gagastos pa ako pag hindi ka nag-business course. 'Di ba? So yung mga ganung example. 'Di ba? So importante talaga yung ayan. So yun, last question kung wala ano na rin tayo, 9 o'clock na. Kasi 9 o'clock po ako natutulog talaga. Yun yung ano ko, yun yung oras ng tulog ko. Kaya sabi, Amazing. yun, ginawa ko lang siya 8 to 9 kasi mas napansin ko pag 6 to 7 or 7 to 8 ang konti nung nakaka-attend eh. Pero yung gantong oras parang ewan ko. Oo, galing pa sa labas. Ako Oh, nga, kakarating ko lang eh. Inabot ako ng kakarating oras mo. sa labas. Eksaktong 8:01 eh. Mm. Nagbukas ako eh. Ako kasi 9 kasi nagbabike ako or tumatakbo ako pag umaga. Yun yung ano ko. Ayan. So yun, kung may last question, pwede pa siguro. Ayan, meditation. Ayan, may mga pumapasok pa. Ayan. So kung wala na, ayan, again, good evening. Pwede ba ano, Kakolab Christina, invite mo sila? Ikaw na mag-invite para doon sa event ng sa 24. Ayun po. Sorry po, medyo mahina yung signal ko kaya hindi ko Sige. ma-open yung camera. Mm. Ayun. So invite ko Ako, po ako, kayo ako. sa May 24. Ayan, si Coach Trece po mas maganda mag-invite kasi isa po siya sa aabangan natin na speaker. Oo. Yan. Oo, kasi mahina ang signal mo kaya nag-volunteer na ako. Sige. Oo, sa lahat ng mga nandito, no, napaka-exciting po sa May 24 kasi kumbaga holistic full package po siya. Ang unang magsasalita about business ay yung legal. Kumbaga, kung meron pa kayong gustong itanong kasi may pre-counseling ito o yung first speaker natin na abogado. Tapos ang kasunod po nun ay ito nga yung family constitution. Itong kay ano, yung kadugtong nitong topic na pinag-usapan natin. And of course, kasama din doon pag-usapan natin ng technology. Pagka gumawa ka ng business, gaano ka-importante yung automation or yung technology na ang ano naman natin yan is si Boss Jazz. At pag-uusapan din natin dito yung pagiging professional, yung mga ethical procedure na ano naman na pag-uusapan na ni Kakulab naman Kakulab Mark at marami pang iba paano maging professional business dito sa Pilipinas or worldwide. Okay, ang next topic naman para maganda din na pinag-usapan ay part ko ang ano ko nga pala ang isa sa mga topic ko ay para sa lahat, holistic, bata, matanda, negosyante, senior citizen po pwede na kasi ito yung building the greatest asset in that issue. Kumbaga, baseline naman yun sa akin. Aanhin mo yung financial mo, aanhin mo yung business mo, aanhin mo yung lahat ng constitution. Kung yung the greatest asset na you ay hindi, yung you factor naman sa akin. Kaya, by the way, I'm the founder of F13 Academy at saka yung Project Yourself Community. So, sa dami-dami nating project,
nakalimutan natin i-project yung sarili natin, baka mamaya yung generational hindi mo natikman kasi nga medyo ikaw yung napaaga. And part of it, meron din tayo dito na isa sa mga nagtayo ng negosyo ng company na real estate na billion, talagang in 4 months, in 4 years nasa 2 or 3 billion sales at nakaano sa ng property na ganun kalaki. So nakaka-excite din kasi ang dami niyang ang dami niyang huhugutan na topic na kahit starter ka. Okay, nag-iisip ka pa lang gumawa ng business, may business ka na, established na yung negosyo mo, dadalhin mo talaga dito yung mga kapartner mo para makinig. Kasi holistic siya, kumpleto. Kumbaga, nakita nga namin, baka hindi pa nagpa-part 1, meron na magre-request ng part 2, itong team na ito. So, kumpleto po yung natin dito. And ako personally, makikinig sa kapwa ko speaker, kahit yung kapwa ko speaker din, aabangan din ako sa dulo, mga ganun. Lahat inaabangan. Kung kaming speaker nag-aabang, kayo din po. And at the same time, you're all welcome. Hindi lang po later on na kayo po ay makinig. And baka in the future, meron din kayong i-share at maging part din ng team. Lahat ng mga negosyante dito later on, kung ano yung topic, ano yung tingin mo na makakatulong sa ganito, sa mga community ng negosyante dito sa Pilipinas, ay welcome din po kayo. At pwede kayo makipag-collab sa amin. After that, mag-usap-usap tayo. Okay? So with that, see you all sa lahat na nandito ngayon sa May 24. Click the link yun nandyan and then para makapag-register kayo kasi limited lang po ito sa 70 person. Maraming salamat sa lahat na nandito. Okay lang ba mag-picture tayo? Ayan, Yes. yung mga pwedeng mag-open ng camera, okay lang ba? Ayan. Picture tayo, picture. Ayan. So, ayan, sana marami natutunan yung mga naka-attend. And recorded naman to, i-send ko din sa group para yung mga hindi naka-attend is malaman din nila na merong gantong nag-i-exist yung family constitution. Okay? And yung event. Ay! Siyempre. Ayan. Bago tayo mag-end after ng picture, nandito si Kakulab, ang ating CEO ng andyan. Baka meron siyang final word, si Kakulab Mark. Sige. Picture lang muna. Okay, sige. Picture muna, picture. 1, 2, 3. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Okay. Sige. All right. So, ayan. Let's welcome. Kakulab Mark, baka meron kang... Kakulab Mark, baka may message ka. Wala na, kayong dalawa sapat na. Kasi basta sapat na kayong dalawa lang. Huwag niyo ma-miss yung opportunity yung sa May 24. This is a different event. Real talk ito. This is not the same as yung mga ibang event na ginagawa ng iba na done for you system, mga kung ano-ano. No. This is really for business owners. Kung gusto mo talaga magkaroon ng legitimate na negosyo from startup to generational. So ano yan, dugtong yan. Startup kami, abogado rin tayo doon. You can ask questions na pwedeng sagutin po doon mismo sa event. Alright? So yun lang, Kakulab Ron, thank you very much sa binigay mo ngayong talk. Napaka-valuable. Hi, Kakulab Mark, nakalimutan ko pagkabanggitin si Engineer Romel sa Six Sigma. Baka manood ng recording, di ko nabanggit. Grabe, pinag-uusapan pa rin dito yung gusto niyo pang lumago at mapag yung company niyo. Meron tayong special dito Kakulab na speaker din. Okay. Yan. So yun, dinagtong ko lang, baka manood ng review, di ko nabanggit. Ayan, sa mga process yun. Ayan, sa master ng mga process. Si Kakulab Romil. Ayan. So, good evening guys. And alam ko, matutulog na yung iba dito. Ingat tayo lahat. Parang, ewan ko kung may bagyo o malakas lang talaga yung ulan. And sana marami natutunan. Okay? So, good evening guys. Good night. Thank you, Ron. Okay, Thank okay. you.